welcome to my vlog today. Before anything else, I'm Angelique Marie, and if you are new in this channel, please subscribe and hit the notification bell so that every time I have new posts, you will be notified. So, ang topic natin today is about sahod ko. Ang sahod ko dito bilang domestic worker ay 1,460 QR. QR means Qatari Riyal. And in US dollar, they give us 400 US dollar. Sa Pilipinas din kasi, wala siyang fix na amount. Kasi depende kasi sa rate eh. Minsan ang rate tumataas, minsan ang rate bumababa. So, pag mataas medyo okay ang rate 22,660. Yan lang ang parang estimated amount sa Pilipinas. Pero minsan tumataas pa yan siya. So, siguro ang sabi ng amo ko, mas mataas dito kaysa sa Saudi. Ang sahod, ang percent ng rate. So, okay na rin. Pero, kung breadwinner ka, kulang pa rin. Okay, isi-share ko din sa inyo kung ano yung bigay-bigay ng amo, ano yung puwera sa sahod. Sahod namin is fixed yan siya. Walang bawas na pagkain, walang bawas na shampoo or personal needs mo. Wala yan. Hindi yan siya kasali. Si amo ang bumibili. Depende rin kung sasabihin niya na itataas niya yung sahod mo. Ganyan. Meron kasi 1,500 talaga ang bigay nila eh. 1,500 QR. Pero sa amin, kasi libre kami lahat. Minsan gusto namin bumili ng pangangailangan namin. Hindi na namin binabayaran. Siya na. Shoulder na niya lahat. Minsan padala ako ng pakunti-kunti. Hindi na rin niya binabawasan. Yun lang din ang okay sa amo ko. Kahit wala kaming freedom sa ganito. Pero para sa akin okay na rin siya. Kasi ako magastos ako. Kung magastos ako, siguro wala akong ipon ngayon. Pero may ipon na rin akong konti kasi dahil sa tulong ng amo ko. Hindi niya binabawasan lahat ng pinapadala ko sa Pinas. Sino-shoulder niya lahat. So, depende sa inyo. Kung gusto niyo magtrabaho sa Middle East, ganito lang ang sahod. Akala nila sa Pinas, malaki talaga. Pag abroad ka, siguro may mansion ka na ngayon. Siguro makakabili siya siguro sa private school ang mga bata. Hindi. Okay na rin siya kaysa sa Pinas kasi sobrang magastos na rin sa Pinas, diba? Alam niyo naman ang mga presyo sa Pinas ngayon, lahat bibilin, walang libre. So, kung magtsatsaga kayo sa Pinas, magtsatsaga na lang kayo sa abroad kaysa sa Pinas, diba? Pero kung mag-abroad kayo, pag-isipan nyo talaga kung dito kayo pupunta. Mas mabuti na lang wag sa Middle East. Yun lang. Kasi mas mataas ang sahod. May labas, sure. Hindi Muslim. Pero depende na rin kasi ang processing kasi ng bound to Middle East is the most easiest processing. Kumbaga, free
free ang processing mo, wala kang magagastos. Lalo na sa ahensya ko, shout out from my agency. Shout out to my agency. Sana mas marami pa kayong aplikanteng matutulungan kagaya ko. Thank you. Tsaka ano pa ba? Yun nga, yung sahod natin, kailangan mo ring tipirin, kailangan mo ring ay, may sahod na ako, bibili ako ng ganito. Isipin nyo talaga, hindi tayo pumunta dito na buwis buhay dito para maging prinsesa or para maging ayahay, bili ka ng ganito. Pwede mo naman yan bilihin kasi dugo at pawis mo yan. Pero pag-isipan mo, dapat ganyanin mo ang pera. Ganyanin mo. Mag-ipon ka kasi hindi mo alam kung matatapos ba ang kontrata mo or mauuwi ka sa wala. Diba? So, dapat konti lang ang pera natin. Iampunan natin sa Pinas. Isa-save mo rin ang para sa sarili mo. Isa-save mo rin para sa future mo. Para sa future ng anak mo kung meron. Ganun. So, hanggang dito na lang po ang vlog ko. Next time, if you keep on watching my vlog, may susunod pa. May susunod pa na update tungkol sa buhay abroad. Okay, see you guys.